kasi sa akin to, sige niya parang taka kasi to. Parang tumagos ng todo sa akin yung naano, parang ginaganon yung ala. Kasi nasa ospital siya, hindi niya makikita yung mga anak ko. So kalagi doon sa dulo na po ako. Ala. Hindi ko na kinaya. O wala ang brand niya. Kapatid ni Meron. Meron. Wala. Ang gulat kayo, nandito na naman ang ate. Dry na yung tinapay mo? Ano oras na niya ata? Ano oras na po? Ayun na po. Nakakatuwa yung apron ko, di ba? Alam niyo yung ganda-ganda ng apron ko. Gandang-ganda ako sa apron ko. So, sa mga nagtatanong, yung apron is from Disneyland. Nung nagpunta kami ng Hong Kong Disneyland, yan. Niregalo sa akin to ni Krisha. Alam niya nga na mahilig ako magluto. Lagi ako nasa kusina. Kaya, niregaluhan niya ako ng frozen na apron. Diba? Ang cute to. Ang ganda. Ito na nga yung palagi kong ginagamit kasi yung luma kong apron, yung galing ng PR. Nakalimutan ko na lang kung anong brand. Ang ganda din sana nito kasi may name ko siya yan, personalized. Pero mas nagustuhan ko na to kasi very kikay. Ang cute. Ayan mga Lingskis, it's a Monday. So tayo ay medyo busy pero no rush naman. Kasi walang pasok bukas, holiday tomorrow. So yung mga hindi ko matatapos, pwede ko siya ituloy tomorrow kasi nga wala akong pressure. Holiday ng Tuesday, Wednesday. So, first things first is maghugas ng mga plato dito sa kusina. Ayan. Siyempre, bukod sa nag-spend na ako ng time, kaming dalawa ni Jet, nag-spend kami ng time for each other habang tulog pa si Cloudy. Tapos si Sky nasa school. Ayan. Isa yan sa mga routine na sinama namin sa routine namin is yung spending time with each other. Magkadel, magkwentuhan, ganyan, bago kami bumaba and mag-start ng day namin kasi isa yan sa mga na-realize namin na kailangan naming mag-asawa is yung connection talaga and conversation. Pag okay na yon, bumaba na ako dito sa baba siya din. Diretso na siya dun sa station niya. Di ba? May bago siyang station, yung editing station niya. Dito na siya palagi nag-edit sa baba. Para present kami sa isa't isa, especially to Cloudy pag nandito siya sa baba. Usually kasi nanonood yan ng TV or naglalaro ng PlayStation, gusto niya nakikita niya kami and we also want to be present for him. Pag ganun, di ba, bilang yan nga yung ano ko bilang yan nga yung childhood trauma ko nung bata ako, yung presence, yan yung hindi na ibigay sa akin na love language nung bata ako and yan yung talagang pinaka-tumatak sa akin yung presence. Kaya, as much as we can, gusto namin maging present sa mga bata and for each other bilang mag-asawa din. So, pag nandito na ako sa loob ng kitchen ko, nagpe-play ako ng music habang gumagawa. Isa din yan sa pinaka-therapy ko sa sarili ko while doing house chores is nakikinig ako ng music. Whenever I listen to music, it relaxes my mind. It calms my, it calms my emotions and my mind. Kumbaga, my brain, it calms my brain. So, yung function ng body ko, smooth siya, kahit napagod siya or very active siya, physically, naghuhugas, naglilinis, whatsoever na mga kung ano-anong ginagawa ko, physically exhausting. It's not that exhausting kasi it relaxes my mind, my heart as well. So, pag may music talaga, and yung music ko, depende rin yan sa mood ko, guys. So, there are times na ang music ko is mga love songs, acoustic. There are times naman na ang music ko is mga worship songs. Music really affects
me mentally and emotionally. Kaya isa yan sa mga natutunan ko na talagang ang laki ng nagagawa ng music. Also, music releases endorphins that makes you feel good. So, siguro kung kayo ay stress na at buryong sa mga bagay-bagay, try to, you know, play a little music on the side while doing yung usual yung ginagawa. So, ayan mga ningsi. So, I'll be playing my songs nga. And for today's playlist nga, I am playing yan, yung playlist ko na love songs. So, it's a selection of love songs na mga acoustic version. Okay, maghugas muna ako ng mga pinggan. Baby, kain na! Thank you. Thank you, mahal. Pinapapasta. First time ko lang yan. Tingnan mo, hindi ko alam eh. Bahala. Wow! Si good. Ang taas niyan, Cloud ah. Ano? Marap. Talaga? Okay na? Pwede na? 2 hours later. Nagulat ako kay Jet. Bakit siya umiiyak? Ba't ka ba umiiyak? Pinabasa niya kasi yung ano. May sinend kasi sa akin to si Inya parang taka kasi. Huwag ka magsasend sa akin ng ganito pag gano'n. Nagtatrabaho, umiiyak ako. Galing kasi ako sa labas. Sabi ko sa kanya, ba't siya umiiyak? Hindi. Tapos, Naiyak ako. Naiyak pala siya doon sa sinend ko. Alam mo, mababawluwa ako. For sure, nakita din nila yan. Trending kasi siya sa Facebook. Meron kasing post sa Facebook na yung kliyente niya nagpatato ng letter sa katawan. Ako, sinend ko siya kay Jet bilang meron din kami mga tato. Pero, ang dating sa kanya, iba. Diba? Ako sinend ko lang sa kanya. Magkaiba talaga kami. Alam mo, emotionally, ako emotional siya kasi logical. Sa aming dalawa, heart ako, head person siya. So, nung sinend niya sa akin to, naiyak ako pagdating niya dito. Tumutulo na yung luha ko kasi sobrang nakaano. Kasi yung binabasa ko yung, yung letter, parang tumagos ng todo sa akin yung, yung letter nung nanay. Eh ako bilang emotional ako, yung empathy ko sobrang lala. Alam niyo yun, kahit hindi nangyayari sa akin, ramdam na ramdam ko yung pinipicture out ko pa lang siya sa head ko kung ano yung sinusulat ng nanay at kung ano pinaparating ng nanay dun sa letter. Kung anong nararamdaman. At anong ano nararamdaman ng nanay at the moment. Kaya niya yun, nagagawa niya yun. Na parang ginaganon yung ala. Naiyak na naman siya. Ayan yun siya, Malamang nakita nyo na to for sure. Trending kasi siya sa Facebook. Hanapin nyo na lang to. Yeah. So, yung letter nung nanay niya, pinatato niya sa katawan niya. Yun yung last letter nung nanay niya nung namatay, bago namatay. So, 2010 pa. So, pinatato niya dito. So, di ba? Para ipatato mo sa katawan mo yung letter na yun. It means na masunog man yung papel, mawala man yung papel, maluma man yung papel, hanggang mamatay ito, naka-imprint na sa katawan at isip. Literal, oo. Parang yung letter ng mama niya dito, hindi niya directly sinasabi na nagbibilin. Pero in a sense, nagbibilin na yung nanay na mawawala na siya. Hindi lang niya masabi ng diretsyo kasi ayaw niyang masaktan siguro or ayaw niyang malungkot yung mga anak niya, ganyan. Pero in a sense, nagbibili na siya na
Huwag yung pabayaan yung isa't isa. Ganon. Tapos, yun, yung pasasalamat niya na manalangin sa Diyos, na mahal kayo ng Diyos, ganyan, na be thankful to God sa lahat ng biyaya. Isipin mo, kahit na gano'n yung pinagdadaanan ng nanay niya, gano'n, no? Papasalamat pa rin. Tapos yung I love you, Nak, all caps, it means this could be the last time that I would be saying that to you. Parang gano'n yung dating. Tapos miss you, Nak. Kasi nasa ospital siya, hindi niya makikita yung mga anak. So kalagay doon sa dulo lang, ma'am. Wala. Hindi ko na kinaya. Ako, sinend ko siya kay Jet kasi... Iba yung proseso talaga nakakainis ko. Ganyan siya, guys. Tanggap ko naman siya na ganyan. Hindi dahil abnormal yung asawa ko. Iba lang talaga ang processing ng isip niya at saka ako. Yan din yung na-discover ko sa relationship namin lately. Iba ako magproseso ng mga bagay. Iba ang mga paningin ko sa ibang bagay. Magkaiba kasi kami ng point of view talaga. At saka point of interest, point of way, and point... Lahat na ng ano. Lahat ng point, magkaiba kami. As in, dulo-dulo kami talaga ni Jet. So, ako, nung nakita ko tong post na to, sinend ko siya kay Jet kasi, unang-una, we have common denominator. Kumbaga, may tattoo. It's all about a tattoo doon. Tapos, sinend ko siya kay Jet kasi... Sa kanya, nakikita niya yung tattoo. Tapos, sabi ko, wawang astiga, letter. Nung binabasa ko, okay lang. As if nagbabasa lang talaga ako ng something sa online at nakikita ng mata ko. Wala akong naramdaman na kahit ano. Ganyan ang perspective namin ni Liz. Kasi sa amin nga, parang siya yung lalaki, ako yung babae. Siya yung yung paningin niya. Siya ang point niya dito, oh wow, astig, di ba? May tattoo sa katawan, letter, parang gano'n. Ako, hindi ako nakatingin doon. Ang tinignan ko yung message. Doon ako parang bakit naman ganito? Naintindihan ko din naman yung message. Sadyang wala lang talaga akong naramdaman. Wala naman siyang naiparamdam din sa akin. Pero, pag didiinan mo to, pag pinoseso mo to, pag binigyan mo ng panahon iproseso to, mararamdaman mo rin yan. Oo, pero sa akin, sa dami ng iniisip ko, yung mga ganyang bagay naman ako nag-aano. Kumbaga, yan naman bagay ako magaling. Kung hindi yan makakatulong sa akin or parang hindi yan worth my time, hindi ko yan i-deal, hindi ko yan pag-aaksayan ng panahon. Okay, factual, nabasa kita, okay, tapos na, move on, gano'n. Yun naman sa akin, gano'n naman yung skills ko, no? Pero pag naman talaga dumating sa kinakailangang pagganahin ng emosyon at hindi lang kokote, na coconut shell naman, at wala namang laman din, yan yung inaaral ko ngayon. Kumbaga, dyan naman ako natuto ngayon and na-discover ko yung sarili ko. Natatap ko na yung emotions ko just this recent lang. Alam, ang kanya kasi, yung pag-tap ng emotion, it's like switch ng ilaw. Ganyan yung ability niya. Kung kailan ko pagaganahin, kaya ko. Ako kasi hindi. Ako ay namamanipulate ng emotion ko. So, kahit anong logic ko, na na-overpower ng emotion ko yung logic ko. Pero yan din naman yung strength ko. Kasi yan dyan, yung aking pagiging empath. Yung sensitivity ko, sobrang lala as in. Pwede lang ang alam mo yun, yung parang, yung kutob ko as in sobrang kakaiba. Pwede kang magpatawas anytime. Pag pan Jessica Soho na nga papunta to eh. Di umano. May mga napag-alaman namin. At mapanakit nga din siya, diba? Ngayon ako, nakakainis kanina. Kung nagtatrabaho ako. So, kung gano'n siya ka-emotional, gano'n naman ako ka-logical. So, imagine nyo guys, na, diba, opposites attract talaga. Kung ano yung weakness ko, yun ang strength niya. At kung ano naman yung weakness niya, yun naman yung strength ko. So, pag meron namang mga pagkakataon na kailangan logical ka dapat mag-isip at very reasonable, ako yan. Siya yan, lumalapit sa akin. Nanghihingi siya ng advice sa akin. Pero pagdating naman sa pagiging emotional, boplaks tayo dyan, girl. Kaya huwag na nating agawin ang trono sa kanya. Kaya yan, boplaks tayo dyan. Kumbaga coconut shell is a nothing shell. Hindi nga parehas kami, dahil di niya maramdaman, pinatato niya para maramdaman niya physically. Puntahan mo, hanapin mo. Kasi yung katawan niya yung ulo pa. Hanapin mo yung katawan, isa-isahin mo, natin mo. Pero
yan yung ano, yan yung mga bagay na, alam, napakababaw ng luha ko, as in talaga. Oo, napakababaw ng luha niya, sobra. Naramdam ko na napipicture out ko pa lang sa isip ko na ano ko na perceive ko na kung ano yung message. At kung ano yung nararamdaman ng nanay niya nung time na yun, ewan ko ba. Grabe, ganyan siya si Jet. Na ilalagay niya yung sarili niya doon sa sitwasyon. Just then. Sobrang init. Yung solar eclipse, sa Amerika yun nakita. Dito hindi. Sa ibang bansa lang siya kita. Sa internet ka na lang tumingin. See you later. Bibili lang. Sige? Autograph daw, ma. Salamat. Ingat kayo. Bye-bye. Wala na akong pera. Hiningi ko lang yun kay mama eh. Ang ganda nung nabili naming baboy doon sa SM. Wow! Taray mo, girl! So yan, ipa-pressure cooker ko yung baboy para malambot na malambot siya. Alam niyo, simula nung nagkaroon ako nitong Hyundai digital pressure cooker, ganado na akong magluto ng mga pinipressure cooker kasi very efficient siya. Unlike nung manual na nilalagay sa kalan, babantayan mo pa siya, tapos magta-timer ka pa. Ito, siya na bahala sa sarili niya. Ang gagawin mo na lang, i-release mo na lang yung pressure. Ang kinaganda pa nitong Hyundai na pressure cooker, malambot siya pero hindi siya lasog-lasog. Meanwhile. Set up mo na yan. Set up na natin yung... Ang tibay din ito, no? Tagal na nito eh. Ay, bumakat. Gising pa si mama? Tulog na. Nagulat sa akin. Nagulat siya sa akin. Sabi, uy. Inuwi sa akin ni ate. Oh, thank you ate. Tsaka kay Kinay. Ang ganda nitong na to, tumbler na to. Owala ang brand niya. Kapatid ni Meron. Meron Owala. Ayan. Ganda niya kasi siya, pwede siyang tunggain, pwede din siyang straw. Ayan siya. Ganda ng kulay. Kay Sir. Patulog niya. Andito na ako, Kla. Diba sabi ko sa'yo, mabilis lang ako? Ang sarap pa. Tingnan nga, sandal ka nga. Wow. Bonding time. Hello. Saan na yung pinapanood natin? Mag-ano muna kami. Couple time. Mag-ano kami, manonood kami ng Queen of Tears. Ngayon, gulat kayo, nandito na naman ang ate. 5 hours lang siya dito kasi lilipad siya ng Japan ulit. Tapos sa katapusan, babalik na naman siya ng
ng Japan ulit. Uwi siya ng LA. Pag ganun yun na, di ba, parang naglalaro lang. Ginawang, Quiapo ang Pilipinas sa Japan. So anyway, nakakamiss kasi first time ko siyang sinundok ng ako talaga. Nakakamiss. Nakakatawa lang. Ayun, so parang na-excite ako rin. Na kami ulit. Yun lang. After nung talk down sa love language, parang sobrang laking bagay talagang sa akin, na itulong para mas maging appreciative kahit na magkaiba kami. Parang gano'n. Nakatulog na ako sa biyahe. Sila nag-uusap dalawa eh. Natuwa kami. Anyway, yun lang naman guys. So, matutulog na rin ako. Dahil maaga ako bukas. Maraming ganap. Kasi buong araw ako nasa labas. Kasi lang niya nandito. So, yun na. Family time muna kami. Banding muna kami. Bihis mo na ako. Bye everyone. See you again on the next vlog.